Nagsimula ang kwento ng ang isang lalaki ay naiwan sa trabaho at tinatanggihan ng isang imbitasyon para sa isang party dahil hindi pa siya malapit na matapos sa kanyang trabaho. Wala siyang pakialam na maiwan sa trabaho dahil walang naghihintay sa kanya sa bahay at malamang maglalaro lang siya mag-isa. Siya ay ginulo ng kanyang mga iniisip habang siya ay tumatawid sa kalye at nabundol ng isang truck. Sa ibang lugar, gumagamit ng mahika ang isang batang lalaki upang kumuha ng pagkain at ipinaliwanag na ang kanyang pangalan ay Shin. Siya ay nanirahan sa kagubatan sa buong buhay niya kasama ang kanyang lolo ngunit sinasabi na naaalala pa rin niya ang isang nakaraang buhay na kanyang naranasan. Pagkatapos ay umuwi si Shin sa kanyang lolo na nagngangalang Merlin. Si Merlin ang kumuha sa kanya noong siya ay natagpuan bilang isang sanggol na nag-iisa pagkatapos na salakay ng isang demonyo ang karwahe na kanyang sinasakyan. Ipinaliwanag ni Shin na ang bagong mundong ito ay may magic at hindi nangangailangan ng incantation. Ipinakita niya sa kanyang lolo ang pag-unlad na nagawa niya, kasabay nito ay isang babaeng nagngangalang Melita na lumapit sa kanila. Ipinaliwanag ni Merlin na nagawa niyang turuan si Shin ng mga pangunahing kaalaman sa mahika ngunit oras na para matuto siya ng swordsmanship at magical gear. Si Melita ay nagpahayag ng pag-aalala para kay Shin na nakipaglaban sa isang baboy ramo ng mag-isa ngunit ipinaliwanag ni Merlin na si Shin ay katangi-tangi sa mahika. Ilang taon na ang nakalipas nang maging 10 taong gulang si Shin nang ipaliwanag ni Merlin na mangangaso siya ng demonyo at sa wakas ay papayagan si Shin na sumama. Ipinaliwanag ni Merlin na ang magic ay magagamit sa kanilang buong mundo, ngunit ang mga hindi makontrol ang sarili nilang magic ay nagiging mga demonyo. Naalala ni Shin ang kwento ng isang tao na naging demonyo na sumira sa isang buong bansa at kung paano ito pinigilan ni Merlin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Merlin kung paano gamitin ang search magic sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanyang mahika na manipis at pakiramdaman ang anumang bagay na may mahika sa paligid niya. Sa sorpresa ni Merlin, nagagawa agad ito ni Shin sa kanyang unang pagsubok at nakita ni Shin ang masamang pakiramdam ng demonyo. Gustong kumilos kaagad ni Shin ngunit nagbabala si Merlin na magiging lubhang mapanganib ito. Ang dalawa ay pumunta sa demonyo at dapat subukan ni Merlin na pigilan si Shin habang sabik niyang inaatake ito. Si Shin ay lubos na may kakayahan bagaman at sa kaunting pagsisikap, pinatay niya ang demon. Si Merlin ay natigilan muli sa kanyang apo at nagtataka kung anong uri ng mga enchantment ang inilagay ni Shin sa kanyang espada at boots. Noong gabing iyon, napag-usapan ng mga matatanda kung paano naging isang ganap na prodigy si Shin dahil mas mahusay na siya sa magic kaysa sa karamihan ng mga nasa hustong gulang at mabilis siyang sumusulong sa pagsasanay sa espada. Iniisip nila kung may kinalaman ba ito sa pagiging taga-ibang mundo pero walang pakialam si Merlin dahil mahal niya ito bilang apo, magkadugo man sila o hindi. Hindi makapaniwala si Melita na naririnig niya ang mga salitang ito mula sa lalaking dating kilala bilang The Lord of Destruction, ngunit sinabi niya na iyon ay nakaraan na. Kinabukasan, nagsasanay si Shin kay Mihal nang tawagin siya ng kanyang lolo. Inihayag ni Merlin na hindi niya talaga siya lolo ngunit sinabi ni Shin sa kanya na matagal niya nang alam yon. Iniisip ni Merlin ang araw na natagpuan niya si Shin, at iniisip ni Shin kung ang pulang grizzly na kakapatay niya lang ba ang naging sanhi ng aksidente noong siya ay sanggol pa. Umaasa siya na iyon nga, dahil ibig sabihin ay nakaganti siya at tinanong niya si Merlin kung kilala niya ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga katawan ay nasira ng hindi na makilala at wala siyang alam tungkol sa kanila. Itinuro ni Shin kung paano siya hindi masyadong nabalisa tungkol dito dahil hindi niya kilala ang kanyang mga magulang at wala siyang namimiss dahil mayroon siyang lolo. Ngayon ang oras ay sumulong nang makita natin na si Shin ay naging 15 years old na at lahat ay nagtataka kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Ipinaliwanag ni Shin na hindi pa siya umalis sa kagubatan at plano niyang pumunta sa isang bayan sa unang pagkakataon. Gusto nilang malaman kung ano ang gusto niyang maging at ipaliwanag na ang pagiging sinanay ni Merlin ay nangangahulugang magagawa niya ang halos kahit ano. Laking gulat ng lahat nang marinig nila na hindi pa nakakapag-shopping si Shin at pinagalitan si Merlin dahil sa hindi niya pagtuturo sa kanya ng mga karaniwang gawain. Walang masyadong alam si Shin maliban sa kung paano lumaban at gumamit ng magic pero sinabi ni Merlin na ayos lang ito. Pagkatapos, napamangha ni Shin ang grupo nang gumamit siya ng magic na ginawa niya mismo, ang teleportation. Namangha sila nang sinabi ni Melita kung gaano ito kahanga-hanga na madaling natutunan ni Shin ang lahat ng magic na itinuro nila ni Merlin sa kanya.
Lahat sila ay nagtataka kung bakit sila dinala ni Merlin sa kung saan habang inihayag niya na ito ay para sa kanilang sariling kaligtasan at dapat silang maghanda. Hiniling ni Merlin kay Shin na ipakita sa kanila ang isang attack spell at ipinunto ng spectators kung paanong hindi pa nila nakita ang isang kamanghamanghang apoy tulad ng nilikha ni Shin. Pinag-iisip ang mabuti ni Shin ang paglikha ng spell at nagpakawala ng mapangwasak na pag-atake ngunit sinabi niya na ito lang ang magagawa niya ngayon. Ang lahat ay natigilan sa napakalaking pinsala at pinagalitan ni Melita si Merlin sa hindi niya pagtuturo sa kanya kung paano maging mas maingat. Sa gabing iyon, tinalakay ng lahat kung gaano kapanganib na ipadala si Shin sa mundo gamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Ang mga bansa ay lalaban para kontrolin siya at ang masama pa ay si Shin ay walang alam sa kung paano gumagana ang mundo. Nagkaroon ng ideya si Merlin na i-enroll siya sa Magic Academy, upang matutunan niya ang tungkol sa mundo. Sinabi kay Shin na ang pag-aaral sa akademya ay magpapahintulot sa kanya na makita kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan at nagulat siya dahil hindi niya ito namalayan. Pumayag si Shin na mag-enroll sa akademya dahil mukhang masaya ito at ipinaliwanag na kailangan muna niyang kumuha ng entrance exam para magpas siya sa kanyang mga klase. Si Shin ay medyo naguguluhan kung bakit ang kanyang tiyuhin ay patuloy na tinutukoy ang kanyang sariling bansa at ipinaliwanag niya na ito ay dahil siya ay talagang isang hari. Ang ibang tao sa mesa na inaakala ni Shin na ordinaryo, ay mga matataas na miyembro ng hukbo. Nagtataka si Shin kung bakit ang mga prestihiyosong tao ang kanilang mga bisita sa hapunan, at ipinaliwanag ng hari na may kinalaman ito sa kung paano natalo ni Merlin ang taong naging demonyo. Ang hari ay itinalaga sa isang grupo na nilalayong labanan ang demonoid ngunit nauwi sa halos mapatay nito at kailangang iligtas ni Merlin. Kinabukasan, tumungo sila sa Kapitolyo kung saan binalak tumira sina Shin, Merlin at Melita. Ang reputasyon ng dalawang iba pa ay nauna sa kanila habang ipinagdiriwang ng ilang taong bayan ang kanilang pagdating at sila ay tumungo sa kanilang bagong tahanan. Dumating sila at nakitang ito ay isang mansyon na may maraming tauhan at inisip nilang ang hari ang nagtakda ng lahat para sa kanila. Inutusan si Shin na maglibot sa paligid ng bayan na ginawa niya at naligaw sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay natisod sa isang grupo ng mga lalaki na nang-aabala sa dalawang babae, kaya pumasok si Shin. Ang grupo ay kinutya ang pagpapakabayani ni Shin habang sinasabi nila na sila ay mga demon hunters pero naisip ni Shin kung gaano sila kabagal ng umatake at madali silang natalo. Pinasalamatan si Shin ng dalawang babae at agad na umibig. Pagkatapos, nagpakilala sina Maria at Cecilian kay Shin at ipinaliwanag na kukuha sila ng entrance exam sa loob ng isang buwan. Laking gulat nila nang marinig na gagawin din ito ni Shin dahil inakala nilang nagsasanay siyang maging kabalyero dahil napakalakas na niya. Ipinaliwanag ni Maria kung paano nasa bayan ang kanyang mga idolo na sina Merlin at Melita, ngunit nagkunwaring walang alam si Shin tungkol dito. Nais din niyang makilala ang kanilang protege ngunit nagpasya si Shin na umalis at magbayad para sa kanilang pagkain. Nagtataka si Maria kung ano ang mali kay Cecilian, at ipinaliwanag niya na medyo kinakabahan lang siya dahil kay Shin. Lumipas ang ilang oras at nakita nating mag-e-exam na si Shin. May sumusubok na mangbuli sa kanya para lumayo sa kanilang landas, ngunit dapat na magmakaawa na palayain siya kapag pinigilan siya ni Shin. Ang bully ay isang maharlika na tumangging mapahiya ngunit ang kanilang pagtatalo ay nag-ambala ng isang batang lalaki na nagngangalang Og. Sinabi niya na ang maharlika ay walang kahulugan sa paaralan at ang maton ay dapat lamang na maghanda para sa pagsusulit. Alam ni Og ang lahat tungkol kay Shin at ipinaliwanag niya na siya ang anak ng hari. Wala talagang pakialam si Shin sa pagiging prinsipe niya at itinuro niya kung paanong tiyuhin ang hari, kaya dapat magpinsan sila. Nagulat ang mga babae nang makitang casual sina Shin at Og sa isa't isa, ngunit nalungkot kung paano napunta sa parehong paaralan nila ang bully na si Kurt. Pagkatapos ng written na pagsusulit, inutusan ng mga mag-aaral na ipakita ang kanilang pinakamahusay na mahika ng buong lakas. Hindi pa nakita ni Shin ang sinumang kaedad niya na gumamit ng mahika noon at ikinahihiya niya ang lahat dahil humanga sila sa gayong mahinang pag-atake. Ang mahika ay lumalala nang ang sumunod na ipatawag ay si Shin. Ang instructor ay binigyan ng babala tungkol kay Shin, kaya hiniling niya na panatilihing kontrolado nito ang kanyang mahika, upang hindi niya sirain ang silid ng pagsasanay. Sinubukan ni Shin na sukatin kung gaano karaming mahika ang kakailanganin para sirain ang target dahil nagulat ang lahat nang makitang hindi siya gumagamit ng incantation.
Ang kanyang pag-atake ay ikinagulat ng tagapagturo ngunit ipinaliwanag niya na siya ay talagang nagpipigil ng kaunti. Nakuha ni Shin ang pinakamahusay na marka sa pagsusulit sa pasukan at pagkatapos ay kinuha ang kanyang uniforme at mga aklat-aralin. Natutuwa siyang marinig na maaari niyang i-enchant ang kanyang uniforme ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya na kailangan niyang magbigay ng talumpati sa seremonya ng pasukan pagkatapos makuha ang nangungunang score. Si Shin sa halip ay nagbigay ng talumpating ito sa prinsipe ngunit sinabi ni Aud na gusto niyang igalang ang tradisyon ng paaralan. Ang mga babae ay nanunood sa malapit at muli silang humanga sa performance ni Shin sa mga pagsusulit. Sa ibang lugar, ikinalungkot ni Kurt kung paano siya inilagay sa A-class at lalo siyang nalungkot nang marinig na si Shin ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Nang gabing iyon, inalis ni Shin ang mga dekalidad na enchantment sa kanyang uniforme at planong gawin itong pinakamahusay na kagamitang ginawa niya. Gayunpaman, ang proseso ay nangangailangan ng great precision, kaya nagdiriwang siya ng matagumpay niyang nagawa ito. Dumating si Melita na nabigla sa kung gaano ito kahanga-hanga. Sa sumunod na araw, si Shin ay nagulat na malaman na sina Maria at Cecilian ay parehong maharlika. Habang naghahanda siya para sa kanyang malaking araw, ang dalawang batang babae ay nabigla nang tinawag si Shin upang magbigay ng kanyang talumpati, at ang kanyang apelyido ay nagpapakita na siya ay kamag-anak ni Merlin. Pagkatapos ay nagsimula siya ng speech na nakita natin na hindi kayang makinig ni Kurt. Nang maglaon, dumalo si Shin sa klase para sa mga mag-aaral sa S-class at ipinakilala ng instructor ang kanyang sarili bilang si Marcus. Pagkatapos, sinabi kay Shin na si Cecilian ay hinahabol ng isang lalaki at dumating si Kurt na masama ang loob nang makitang si Cecilian ay nakikipag-usap sa ibang lalaki. Pinigil ni Shin ang kanyang mga pagsulong at si Cecilian sa wakas ay tumayo para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Kurt na ang kanyang ama ang amo ng kanyang ama, nilinaw dito na mayroon nitong masamang intensyon. Pinipigilan ni Aud ang lahat dahil naiinis siya sa inugali ni Kurt at nagbabantang kakausapin ang amo ng kanyang ama. Humanga siya sa pagganap ni Shin at sinabi na kung gaano rin si Cecilian. Nag-aalala pa rin si Shin sa mga babae, kaya niyaya niya sila sa kanyang bahay at tuwang-tuwa silang tinanggap. Sumama na rin sa kanila ang prinsipe at ang kanyang mga escort at lahat sila ay nagpakilala. Sa kanyang bahay, humingi ng permiso si Shin kay Melita na i-enchant ang uniforme ni Cecilian tulad ng ginawa niya sa kanya. Ipinaliwanag ni Melita kung gaano ito kalaki ang kahilingan at ibinunyag na si Shin ay gumawa ng isang pambansang treasure-grade protective gear. Sinabi niya kung gaano ito kahalaga at nagtataka kung bakit si Cecilian ay karapat-dapat sa gayong makapangyarihang kagamitan. Humingi ng paumanhin si Cecilian na sa palagay niya ay nabiktima niya ang simpatsya ni Shin sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa kanya at sinubukang umalis. Pinipigilan siya ni Melita habang binigay niya ang eksaktong matapat na sagot na gusto niyang marinig at tumatawa tungkol sa kung paano nagtagumpay si Shin para sa kanya. Ipinaliwanag ni Shin na hindi niya nararamdaman na ginamit siya nito dahil sinabi niya na maaari siyang humingi ng tulong sa kanya anumang oras. Pumayag si Melita na i-enchant niya ang kanyang uniforme pagkaalis nila. Ipinaliwanag ni Shin na hindi niya iniisip na ang kanyang mga enchantment ay napakalaking bagay, ngunit inihayag ni Merlin na maaari nitong baguhin ang mundo. Ilang sandali pa, pinahanga ni Shin ang lahat kasama na si Melita sa kanyang kaakit-akit na proseso, ngunit ipinaliwanag ng hari na walang ibang makakaalam tungkol dito. Ang dahilan ay kung ang isang militar ay matututo tungkol sa napakalakas na mga enchantment, kung gayon maaari itong magsimula ng isang digmaan. Sumang-ayon si Shin na huwag nang i-enchant ang higit pang mga uniforme ngunit ibinunyag niya na susunod ay ang kay Aud. Nais ng hari na makakuha din ang kanyang anak ng enchanted uniform kaya hinikayat niya si Shin na gumawa ng ilang beses pagkatapos niyang gawin. Nag-aalok si Shin na ihatid si Cecilian pauwi mula sa paaralan araw-araw at ipinaliwanag na hindi ito magiging abala dahil maaari lang siyang gumamit ng gate. Wala silang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinakita niya ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang tarangkahan upang dalhin sila sa kanyang lumang tahanan sa malalim na kagubatan. Ang lahat ay namangha dahil ang magic na tulad nito ay hindi umiiral at si Shin ay nagsasaad lamang na siya ay nagbent ng espasyo upang gawin ito. Ang lahat ay hindi makapaniwala at lahat sila ay nagsasabi kay Shin kung gaano siya kahirap para sa kanya na maging pabaya sa kung kanino niya pinapakitaan ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan.
Nang maglaon, pinasalamatan ni Cecilian si Shin sa pagsundo sa kanya upang ihatid siya sa paaralan at ipinaliwanag niya na hindi ito malaking bagay dahil gumagamit pa rin siya ng gate. Sinabi niya na hindi niya kayang hayaang may mangyaring masama sa kanya at pilit pinipigilan ni Maria ang kanyang suko. Sa paaralan, tinukso ni Aug si Shin sa pagdating kasama ng mga babae at nakilala nila ang isang batang babae na nagngangalang Alice na dumating sa oras para sa klase. Ang guro ay dumating kaagad pagkatapos upang bigyan sila ng paglilibot at ipinaliwanag na ang paaralan ay nahahati sa dalawang gusali. Ang isang gusali ay para sa mga silid-aralan at ang isa ay may mga opisina ng guro, silid ng konseho ng mag-aaral, at mga silid para sa mga grupo ng pag-aaral. Nariyan ang Magical Gear Making Study Group, Attack Magic Group, at Body Strengthening Group. Ipinaliwanag ng bodyguard ni Aug na kung hindi dahil sa kanyang mga tungkulin sa pagbabantay kay Aug, tiyak na sasali siya sa bodybuilding. Ayaw ni Aug na i-escort siya at kinukumbinsi niya ang kanyang guard na sumali sa study group. Ipinaliwanag ni Shin na ayaw niyang sumali sa isang guild at ipinapalagay ni Aug na ito ay dahil hindi ito magiging hamon para sa isang taong kasing kapangyarihan niya. Sa halip, iminumungkahi ni Aug na magsimula si Shin ng sariling grupo ng pag-aaral, at lahat ay sumang-ayon. Ipinaliwanag ng propesor na ang kailangan lang niya para magsimula ng isa ay 5 miyembro at isang tagapayo. Nag-aalok siya na maging tagapayo at hindi pinansin ng lahat. Hiniling ni Shin na pabagalin ang mga bagay. Ang mga ideya ay pagkatapos ay binabato tungkol sa kung anong uri ng pangkat ng pag-aaral ito. Sumasang-ayon ang mga kaibigan ni Shin sa Ultimate Magic Study Group na nakatuon sa pagmaster ng lahat ng uri ng magic. Sa ibang lugar, tinatalakay ng mga pinuno ng army ang matinding pagdami ng mga demon sighting sa buong taon. Ang kakaiba, parang walang nakapansin. At ito ay ipinaliwanag na ito ay dahil ang araw-araw na pagtaas ay minuscule. Ang isang lalaking nagngangalang Dominic ay nag-isip na ang pagtaas ay gawa ng tao. Ang iba ay mabilis na nabalisa sa absurd na ideya. Hinihiling nila na magsimula ang isang pagsisiyasat at magpasya na magpalista sa Demon Hunter Society. Sa ibang lugar, si Kurt ay pinagalitan ng kanyang ama dahil sa pagtapon ng kanyang kinatatayuan sa academy at ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa pagsasabing sila ay mga taong pinili. Hindi tama na walang galang sa kanya ang mga tao at lahat ng iyon ay sinisisi niya kay Shin. Hindi siya papayagan ng ama ni Kurt na magsalita ng ganoon at ipinakulong niya si Kurt sa kanyang silid para makapag-isip siya sa parusa. Sa paaralan, nabalitaan ng ibang mga mag-aaral ang tungkol sa pagkakulong ni Kurt at iniisip nila kung gaano siya nagbago mula noong middle school. Hindi nila maisip kung ano ang sanhi ng pagbabago ngunit itinunto kung paano siya nagsimulang kumilos ng iba pagkatapos na dumalo sa lab ni Mr. Strom. Si Mr. Strom ay isang magic teacher na nag-claim na siya ay ipinatapon mula sa Empire at minsan niyang inimbitahan ang sinumang estudyante na disente sa magic na bisitahin ang kanyang laboratorio. Siya ay tila bulag dahil mayroon siyang tagpi sa kanyang mga mata ngunit nakakagalaw ng normal gamit ang ilang uri ng sensing magic. Bumalik sa bahay ni Kurt, huminto si Mr. Strom at pinasalamatan siya ng ina ni Kurt sa pagdating dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang anak. Pinuntahan ni Strom si Kurt at ipinaalala sa kanya na siya ay isang taong pinili at walang bagay na hindi niya makukuha. Ipinaliwanag ni Kurt na hindi siya makakuha ng babae dahil kay Shin, kaya inutusan siya ni Stroman na turuan ng leksyon si Shin. Kinabukasan, sinabi ni Aug na hindi na kailangan pang i-escort ni Shin si Cecilian sa paaralan dahil nakakulong si Kurt. Ngunit ipinaliwanag ni Shin na walang masama kung sunduin siya bilang kaibigan. Natutuwa si Cecilian na marinig ito at sinabi ni Aug na magandang ideya ito dahil maaaring may mga hindi magandang karakter na gumagala. Ipinunto ni Shin kung paano niya nararamdaman ang sinumang may masamang intensyon gamit ang kanyang search magic, at ito ay sorpresa na marinig na walang ibang makakagawa noon. Iniisip niya kung nakapag-hunt na ba sila ng isang demonyo dati, ngunit hindi pa dahil halos hindi sila lumabas sa middle school. Ipinaliwanag ni Shin kung paanong ang pakiramdam ng mga demonyo ay katulad ng sa mga taong may masamang hangarin at ang iba ay namanghanang marinig ang tungkol sa kung paano nagsimula ang kanyang karanasan sa pangangaso ng demonyo sa edad na 10. Pagkatapos, lumabas ang grupo nang may maramdaman si Shin na masama patungo sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Si Kurt ang pinanggagalingan ng mali siya at kailangang kumilos ng mabilis si Shin para harangan ang kanyang pag-atake.
Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na ipasok ang magic sa kanilang enchanted uniforms para protektahan ang kanilang mga sarili at nagpapakita sila ng pag-aalala ng ang mga kamay ni Shin ay malubhang nasugatan dahil sa pagharang sa pag-atake. Nagsisimula ang auto-healing ni Shin habang iniisip niya kung paano naging biglaan ang pag-atake na hindi niya nagawang mabilis na gumawa ng barrier. Napagtanto ng grupo na malinaw na sinusubukan ni Kurt na patayin sila at natukoy na siya ay ganap na nawala ng kontrol. Lumalala ang kalagayan ni Kurt at nagulat ang lahat nang makitang naging demonoid na siya. Hiniling ni Shin sa lahat na umalis dahil wala silang karanasan sa pangangaso ng mga demonyo. At nagtataka si Aud kung ito ay dahil sila ay magiging sagabal. Ginulat ni Shin ang lahat nang sabihin niyang iyon mismo ang gusto niyang sabihin niya. Ang kanyang mga kaibigan ay tumakbo palayo habang ang ilan ay pumunta upang ipaalam sa pinakamalapit na mga guro, at sinalakay ni Shin ang papalapit na si Kurt. Nagulat siya sa sarili niya nang nakakapinsala siya dahil gusto lang niyang pabagalin si Kurt. Nakapagtataka, nakakapagsalita pa si Kurt habang ipinapahayag niya ang kanyang pagkamumi kay Shin at kahit papaano ay malinaw na nakakaramdam pa rin ng sakit. Dahil dito, naniniwala si Shin na hindi pa ganap na naging demonoid si Kurt at maaaring may paraan pa para ibalik siya. Si Shin ay hindi makapag-isip ng matagal kahit na si Kurt ay nagsimulang mag-channel ng isang kapangyarihan na maaaring sirain ang buong paaralan, at si Shin ay walang magawa para pigilan siya. Wala na sa oras si Shin at napagpasyahan niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patayin si Kurt. Humingi ng paumanhin si Shin kay Kurt habang tinapos niya ang kanyang buhay at ipinaliwanag na hindi pa siya nakapatay ng tao. Ang pagbabalik ng kanyang kaibigan ay sinuri upang makita na natalo niya ang demonoid ng mag-isa, ngunit naiisip lamang ni Shin kung ginawa ba niya ang tama. Ipinaliwanag ni Aud na magbabago ito kung paano makikita ng lahat si Shin mula ngayon. Nagkaroon lamang ng 2 demonyo sa kasaysayan ng tao ngayon. Sinira ng una ang isang buong bansa ngunit nagawang talunin ni Shin ang isang ito ng mag-isa. Dumating ang mga sundalo upang tingnan kung ano ang nangyari at tinitiyak ni Aud na bibigyan ng kredito si Shin para sa pagtalo sa makapangyarihang demonoid. Nagpatuloy ang kwento habang ipinagdiriwang ni Mr. Strom ang kanyang matagumpay na eksperimento sa pagpapalit kay Kurt bilang isang demonoid habang pinapanood niya si Shin. Sa school, iniisip ni Shin kung ganun lang ba kadaling maging demonoid ang isang tao. Ito ay isang wastong tanong na nakikita kung paano ang tanging ibang demonoid na umiiral ay isang napakataas na antas ng magician na nawala ng kontrol sa isang malakas na spell. Hindi ganoon kalakas si Kurt, kaya nagsimulang mag-isip si Shin kung ang kanyang pagbabago ay artificial. Minsan ay ipinaliwanag ni Merlin kay Shin na ang mga demonyo ay maaari lamang umungol, ngunit ipinahayag ni Shin na malinaw na nakapagsalita si Kurt. Higit pa rito, tila masyadong mahina si Kurt para maging isang ganap na demonoid at nag-isip na maaaring naging bahagi siya ng isang eksperimento ng tao. Pagkatapos, bumalik si Shin sa bahay at nakita ang hari doon at sinabihan na siya ay bibigyan ng First Order of Merit para sa pagtalo sa demonoid. Ipinapalagay ni Merlin na sinusubukan ng hari na gamitin ang napakalaking lakas ni Shin para sa kanyang sariling pampulitikang pakinabang, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay talagang ang bumabalik na banta ng mga demonyo ang nagpilit sa kanya na isapubliko ang bagay na ito. Gayunman, kinu-question ni Merlin ang pangangatwiran sa likod ng parangal, at ipinaliwanag ng hari na tama lang ito, dahil nag-iisang nagawa ni Shin ang magagawa lang ni Merlin at malita ng magkasama. Sinabi ng hari na hinding-hindi niya sasamantalahin si Shin at ang kanyang ginagawa ay para sa mga tao. Tinanggap ni Merlin ang paliwanag na ito ngunit nagbabala na sila ay aalis sa kaharian kung ang hari ay sumisira sa kanyang salita. Habang naglalakad si Shin sa mga kalye, maraming tao ang nagsimulang makilala siya bilang ang bagong bayani na tumalo sa isang demonoid ng mag-isa. Ipinapalagay ng mga nanunood na ang isang taong kasing lakas ni Shin ay maaring may girlfriend na, at tinukoy na si Cecilian ay maaaring kanyang kasintahan. Sa paaralan, nahihirapan si Mr. Marcus na pigilan ang mga mag-aaral, dahil gusto nilang sumali sa grupo ng pag-aaral ni Shin upang matuto mula sa kanya. Nagpasya siyang payagan lamang ang mga maaaring gumamit ng interdimensional storage magic na kumuha ng pagsusulit, para sa pagkakataong makapasok sa study group. Sa ibang lugar, tinatalakay ng mga pinuno ng bansa kung paano naniniwala si Shin na artificial na nilikha ang demonoid, at napagpasyahan nila na sila mismo ang dapat mag-imbestiga sa sitwasyon. Sa grupo ng pag-aaral, ipinakilala ang tanging mga mag-aaral na pinayagan ni Mr. Marcus na sumali. Ang isa ay si Mark, na ang pamilya ay gumagawa ng armas, at ang isa ay si Olivia,
na ang pamilya ay nagpapatakbo ng isang sikat na restaurant. Ang pagkuha ng reserbasyon sa restaurant ay halos imposible, ngunit iniimbitahan sila ni Olivia na kumain doon isang araw. Pagkatapos ay tinanong ni Shin kung maaari siyang gawan ni Mark ng isang bagong sandata, ngunit ayaw ni Mark na subukan, dahil hindi niya akalain na mapapalitan niya ang sandata na ginamit ni Shin upang talunin ang demonoid. Ibinunyag ni Shin na ito ay isang regular na espada lamang na inenchant niya ng mahika, upang mag-vibrate ang talim sa bilis ng ultrasonic. Ang paggawa nito, ay nagbibigay daan sa kanya upang hatiin halos anumang bagay nang walang anumang puwersa sa lahat, kaya kailangan lang niya ng kaunting pagbabago sa kanyang sandata. Pumayag si Mark na subukan ito habang nagtataka ang lahat kung gaano kahusay si Shin sa pag-enchant. Sa ibang lugar, nakita ng mga investigador na si Kurt ay binisita ni Mr. Strom noong araw na siya ay nagdemonyo, at pumunta para tanungin siya. Nagtataka ang isang investigador kung gumagamit si Strom ng sensory magic dahil sa patch sa kanyang mga mata at sa kanyang kakayahang gumalaw ng normal. Hindi nagbibigay ng tiyak na sagot si Strom at tinanong ng investigador kung ano ang nangyari sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Strom na siya ay isinilang bilang isang maharlika, ngunit sa panahon ng isang pakikibaka sa kapangyarihan ay sinubukan ng isang miyembro ng pamilya na siya ay patayin. Nagawa niyang mabuhay ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Pagkatapos ay tinanong siya ng investigator kung bakit siya ay sabik na mag-imbita ng maraming estudyante hanggat maaaring sumali sa isang study group. Ipinaliwanag ni Mr. Strom na siya ay ipinatapon mula sa imperyo, at nadama na kailangan niyang magpakita ng mga nakikitang resulta upang maitatag ang kanyang sarili sa paaralan. Siya ay napakamatagumpay dahil ang lahat ng mga mag-aaral ay nadagdagan ang kanilang mahiwagang kapangyarihan, na kung ano ang nangyari kay Kurt, ay higit na nakakalungkot para sa kanya. Naniniwala ang napakatalino na investigador na si Strom at humiling na gawin ay tumulong sa pagsusuri sa nakademonyo na bangkay ni Kurt, dahil siya ay isang mataas na antas na magician, at sumang-ayon si Strom. Sa tanghalian, ipinaliwanag ni Shin na ang kanyang mainam na espada ay pagsasamahin ng parehong manipis na talim at magpapalaki ng tibay. Salungat na mga katangian iyon, kaya't ang iba ay nagtataka kung bakit hindi na lang siya bumili ng bagong espada tuwing masira ito, since mayaman naman ang pamilya niya. Ipinaliwanag ni Shin na hindi pinapayagan ni Melito na bigyan siya ni Merlin ng malaking allowance, dahil gusto niyang malaman niya ang halaga ng pera. Nakaisip sila ng ideya na gawin ng espada para madaling mapalitan ang talim, at nagpa siya ang grupo na magtungo sa Smith's shop ni Mark pagkatapos ng klase. Nang maglaon, dumating si Strom upang suriin ang katawan ni Kurt, ngunit nalaman na nagsinungaling ang investigador at sa halip ay nagnanais na imbestigahan ang kanyang bangkay. Ipinaliwanag ng investigador na tiniyak ng hari na walang nakakaalam ng pangalan ng taong nagdemonyo. Kaya malinaw na may pananagutan si Strom dahil alam niyang si Kurt iyon. Si Strom ay hindi nag-aalala kahit kaunti at natatawa sa kung paanong hindi niya namalayan na ang pangalan ni Kurt ay isang sikreto. Ikinagulat niya ang lahat nang ihayag niya na ang lahat ay para sa isang eksperimento, at sinabing natapos na niya ang lahat ng kanyang mga eksperimento sa kabisera. Wala nang dahilan si Strom para manatili, ngunit naghahanda ang mga gwardya na pigilan siya. Maya-maya lang, naglakad palabas ang grupo ni Shin nang may sumabog na bumungad sa grupo. Nagalit si Shin nang malaman niyang si Strom ang dahilan ng pagdemonyo ni Kurt, at ipinaliwanag ni Strom kung gaano siya kadaling manipulahin. Ginagawa ni Shin ang kanyang makakaya para salakayin ang guro, ngunit alam ni Strom na enchanted ang kanyang espada, at madaling umiwas dito. Nagulat si Strom nang makitang hindi maaaring gumamit ng floating magic si Shin, ngunit ibinunyag ni Shin na maaari pa rin siyang pumunta sa airborne ng ilang sandali habang umaatake siya. Muling ipinagtanggol ni Strom ang kanyang sarili ngunit nawasak ang kanyang mga tagpi, na nagpapakita ng mga pulang mata. Inihayag niya na siya ay talagang isang demonoid, at nagtataka si Shin kung paano nananatiling buo ang pangangatwiran ni Strom. Ipinaliwanag ni Strom na siya ay isang exception at ang mga tao ay walang iba kundi mga pagsubok na paksa sa kanya ngayon. Napagdesisyonan ni Shin na dapat niyang pigilan kaagad si Strom ngunit hindi niya nakuha ang kanyang pag-atake. Naniniwala si Strom na siya ay hindi tumama dahil sa takot, ngunit iniisip ni Shin kung paano siya kailangan lang ng isang sandali upang ipakita kung ano ang magagawa ng kanyang tunay na kapangyarihan, habang ipinapakita sa atin ang isang napakalaking spell na nabubuo sa kalangitan. Patuloy na tinutuya ni Strom si Shin, at huminto lamang nang napagtanto niya kung ano ang balak ni Shin, ngunit huli na ang lahat. Napakalaki ng pag-atake, na iniwan ang katawan ni Strom na hindi makita kahit saan,
at nakita ng ibang mga estudyante na nagawang gawing salamin ng init na sinag na nilikha ni Shin ang lupa. Hindi ma-detect ng search magic ni Shin si Strom, ngunit nagtataka si Shin kung patay na ba talaga siya. Ang mga kapitan ng bansa, sina Dominic at Rupert ay dumating upang umakma kay Shin sa isang mahusay na trabaho, at tinanong kung ano ang eksaktong ginawa niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shin ang masalimuot na proseso ng pagsasama-sama ng liwanag mula sa araw, at nagulat ang lahat. Malinaw na nalito ni Shin ang lahat, at nagtataka sa kanyang sarili kung ang kanyang sinag ng init ay talagang ang tanging dahilan sa likod ng lupa na nagiging salamin. Sa ibang lugar, nakikita natin na si Strom ay buhay pa habang iniisip niya kung paano siya makitid na nakatakas sa kamatayan. Napag-alaman niya na si Shin ay isang lubhang mapanganib na tao at dapat siyang mag-ingat sa pagtiyak na hindi siya makagambala sa kanyang masasamang plano. Nang maglaon, nagchismisan sina Melita at Rose kung gaano ang pagkagusto nila Shin at Cecilian para sa isa't isa. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Shin kay Aud na malamang na buhay pa si Strom. Sinubukan ni Shin ang kanyang spell ng mag-isa at nalaman na hindi ito nagre-resulta sa isang pagsabog. Naniniwala siyang si Strom talaga ang gumawa ng pagsabog, at ginamit ito para linlangin ang lahat. Ipinaliwanag ni Aud na makukuha ni Shin ang anumang sandata na gusto niya dahil ang hari ay mag-i-sponsor sa kanya, dahil si Shin ang tanging tao na maaaring tumayo laban kay Strom. Dumating sila sa Smith's shop ni Mark, at nagulat sila nang makitang maagang nandoon si Olivia, habang dinadala siya ng mga babae para tanungin. Sa loob, ang Smith ay masungit sa ating grupo dahil siya ay busy, ngunit laking gulat nang marinig na ang prinsipe ay papunta sa tindahan. Siya ay natigilan sa pangalawang pagkakataon nang malaman niya na si Shin ay anak ni Merlin, at ang taong kamakailan lamang ay tumalo sa isang demonoid na mag-isa. Sa ganap na bagong saloobin, pinarangalan na ngayon ng Smith na gawa ng bagong uri ng espada si Shin. Sa ibang lugar, ipinaliwanag ng isang lalaking nagngangalang Zest na ang kaharian ay nasa kaguluhan dahil sa tumataas na bilang ng mga demonyo sa loob ng mga hangganan, at ang lalaki ay nakikita ito bilang isang pagkakataon upang kunin ang lupain para sa kanyang sarili. Bumalik sa tindahan, ipinaliwanag ni Mark na nagbebenta din sila ng iba pang mga bagay, at nagulat si Cecilia nang marinig na gusto siyang bilhan ni Shin ng isang alahas. Siya ay lubos na nadismaya, ngunit nang ipaliwanag niya na ang alahas ay kailangan lamang na makayanan sa pagiging enchanted, at mukhang ito ay hindi mahalaga sa lahat. Napagtanto ni Cecilian na siya ay praktikal lamang at si Shin ay pinagalitan sa pangunguna sa kanya. Sa loob, hindi iniisip ni Shin na kunin siya ng isang bagay na gusto niya, at sa huli ay pumili siya ng isang bagay para sa kanya dahil iyon ang mas gusto niya. Pagkatapos, dumating si Shin sa kanyang seremonya ng gantimpala at binati ng palakpakan, siya ay parehong nagpakumbaba at pinarangalan na tanggapin ang parangal. Ginagamit ng hari ang pagkakataon para sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang pangako na hindi gagamitin si Shin para sa pampulitikang pakinabang, at kung paano sila magdudulot ng pag-alis sa pagsira sa pangako. Namangha si Shin nang makitang maagang natapos ng kanyang tiyuhin ang seremonya at siya ay isang tao sa kanyang salita. Kinabukasan, ang bahay ni Shin ay napapaligiran ng mga gustong makita ang bagong iginawad na bayani, kaya nagpasya siyang gamitin ang gate para pumasok sa paaralan. Siyempre nabigla ito sa ibang mga estudyante, at ipinaliwanag niya kung paano ito medyo naiiba sa teleportation. Upang mag-teleport ng isang bagay, kailangan mong ilipat ito mula sa isang lugar patungo sa isa pa, ngunit binabawasan lamang ng kanyang gate ang distansya sa pagitan ng dalawang lugar. Masyadong mahirap para sa iba na maunawaan ang konsepto, ngunit ipinaliwanag ni Shin na maaaring magamit nila ito balang araw, dahil magkasama sila sa study group. Pagkatapos ay nakakuha ng ideya si Shin tungkol sa paglalagay ng lahat sa isang bootcamp at pag-level up silang lahat. Nagpasya siyang magsimula sa pagsuri kung gaano karaming mahika ang kaya nilang kontrolin, dahil ang mataas na antas ng magic ay nangangailangan sa iyo na mangalap ng maraming magic power. Pagkatapos ay pinabuo ni Shin si Maria ng isang magic barrier, ngunit agad na ipinakita na ang kanyang ginawa ay masyadong manipis, at ganap na walang silbi. Si Cecilian ay susunod na sumubok at siya ay bumubuo ng isang malakas na barrier. Ipinaliwanag ni Shin na enchanted niya ang singsing na ibinigay niya sa kanya at ngayon ay nag-iipon na ito ng magic power sa sarili nito. Ang mga magic barrier ay napakasimple dahil ang mga ito ay pader lamang ng magic power, at isang direktang indicator kung gaano kalakas ang isang magician. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Shin ang isang bahagi lamang ng magic na kinokontrol niya, at halos hindi na nila mahawakan ang ganoong siksik na magic.
Ipinaliwanag niya na hindi sila malapit sa kung saan kailangan nila, at magsasanay sila ng magic control araw-araw. Sa ibang lugar, natutuwa si Storm na marinig na ang kaharian ay naghahanda para sa digmaan, at pinasasalamatan si Zest sa pagganap ng kanyang papel ng mahusay. Plano niyang maupo at panuurin ang lahat ng sumasayaw para sa kanya, habang siya ay tumatawa ng baliw. Umuwi si Shin kasama ang kanyang mga kaibigan at ipinaliwanag kung paano siya pinilit ng kanyang bagong katanyagan na gumamit ng gate upang maglakbay. Napagtanto ng kanyang mga kaibigan na dahil sila ay sinanay ni Shin, at si Shin ay sinanay ni Merlin, kung gayon sila ay mga pangalawang henerasyong estudyante ng maalamat na sorcerer. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Merlin na nagturo lamang siya sa mga pangunahing kaalaman, at karamihan sa alam ni Shin ay natutunan niya sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Merlin ang kakaibang kakayahan ni Shin na makakita ng mas malalim sa kung ano ang paggawa ng spell, ngunit nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa nang ipinakita niya kung paano niya natutunang gamitin ang gate ni Shin. Pagkatapos, sinabi ni Melita na napagtanto niya kung bakit pinag-aralan ni Merlin ang spell ng gate. Napansin niya na ang napakalawak at kakaibang kapangyarihan ni Shin ay naging dahilan upang maging outlier siya. Si Melita ay pinuri si Merlin para sa pag-aaral nito, kaya si Shin ay hindi nakaramdam ng pag-iisa, ngunit itinanggi niya lamang ito. Nakita natin na ang Smith ay naghanda ng isang prototype para kay Shin, at si Shin ay namangha nang makita kung paano nito na ilalabas ang talim sa pagpindot ng isang pindutin. Pagkatapos ay humingi si Og ng pahintulot na gumawa ng maraming espada ni Shin para sa army, at ibinunyag na ito ay dahil malapit na ang digmaan. Ipinaliwanag niya na umaatake ang imperyo sa hindi malamang dahilan, at kung talagang masama ang mga bagay, maaaring mapilitan silang magpalista ng mga estudyante. Gustong linawin ni Og gayunpaman na pinahahalagahan nila ang tulong ni Shin sa isang demonoid, at hinding-hindi siya hahatakin sa isang digmaan. Gayunpaman, sinabi ni Shin na hindi siya kakailanganing kaladkarin, dahil kung ang kanyang mga kaibigan ay nasa gulo, pagkatapos ay malugod siyang pupunta sa digmaan. Sa ibang lugar, galit na galit ang pinuno ng imperyo nang makitang mali ang Zest na yon. Ang kaharian ay tila hindi dumaan sa isang pagsiklab ng demonyo dahil sila ay malinaw na handa para sa pag-atake ng imperyo. Lalong nagalit ang emperador nang marinig na tumakas na ang emperador sa imperyo, at ipinangako niyang papatayin siya. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya na ang isang demonyong opera ay nagpakita pabalik sa imperyo at inutusan niya ang kanilang hukbo na umatras upang pangasiwaan ang sitwasyon. Plano ng hukbo ng kaharian na habulin sila, ngunit ibinunyag ng isang mensahero na pinipigilan sila ng mga demonyo na gawin ito, na nagpapaisip sa kanila kung kakaibang tinutulungan sila ng mga demonyo na umatras. Bumalik sa Empire, nakita natin ang kasuklam-suklam na paraan ng pag-rampage ng mga demonyo, at ipinaliwanag ng nagbagong demonoid na kasamahan ni Storm kung gaano siya kalakas. Ipinaliwanag ni Storm na malapit nang bumalik si Zest at ang iba pa kaya dapat silang maghanda para sa kanilang pagdating. Ang emperador ay bumalik upang marinig na ang sitwasyon ay malapit nang makontrol, ngunit ang isang pagkabigla ay sumunod ng si Storm ay nasa trono at ang kanyang buhay ay natapos kaagad. Sa labas, ang ilan sa mga sundalo ng kaharian ay dumating at nakitang ang imperyo ay magulo, at si Storm ay nagsasalita sa kanila mula sa malayo bilang siya ay nagpapakita na siya ang dahilan ng pagkawasak. Pagkatapos ay naging napakalinaw na siya ang dahilan ng buong digmaan, at ginugulat niya ang lahat sa tila isang grupo ng mga demonyo. Bumalik sa kaharian, ipinaliwanag ni Dominic na kailangan nilang tumakas dahil si Storm ay may hindi bababa sa 12 demonoid sa kanyang tabi. Sa klase, ipinaliwanag na si Storm ay mayroon na ngayong ganap na kontrol sa imperyo. Inihahanda ang Kingdom's Army ngunit sa pinakamasamang sitwasyon, kailangang maging handa rin ang mga estudyante. Pagkatapos, ang lahat ay naghahanda para sa magkasanig na mga sesyon ng pagsasanay kasama ang Militar Knights. Lahat sila ay may mahahabang mukha habang ipinapaliwanag ni Maria na habang ang kanilang grupo ay nakatuon lamang sa pagpapabuti ng kanilang mahika, ang mga estudyante ng Knight Military ay nagsasanay buong araw. Hindi ito magiging napakasama sa sarili nito, ngunit lahat sila ay mga bully na nanunuya sa mga mage dahil sa pagiging napakahina. Gusto ni Shin na isantabi ng lahat ang kanilang mga pagkakaiba, ngunit ang iba ay hindi nagustuhan kung paano sa tingin ng student knights na sila ay mas mataas sa kanila. Ipinaliwanag ni Shin na ang bawat isa ay may kani-kanyang kalakasan at kahinaan, ngunit itinuro kung paano hindi ganoon si Shin dahil mahusay siya sa magic at sword fighting. Nagtataka sila kung paano siya sanay sa espada,
at laking gulat nila nang ipaliwanag ni Shin na sinanay siya ng isang nagngangalang Mihal. Pagkatapos ay dapat ipaliwanag sa kanya ng grupo na si Mihal ay talagang ang maalamat na Knight Commander, na kilala bilang Knight Saint. Ipinapalagay ng iba na hindi maaaring pagtawanan si Shin dahil siya ay sinanay ng pinakadakilang eskrimador sa kaharian, ngunit iniisip ni Aug na dapat pa rin silang magselos. Iniisip pa rin ni Shin na dapat nilang subukang magkasundo, ngunit lahat ay hindi sumasang-ayon. Sa pagsasanay, ang mga mag-aaral mula sa bawat klase ay bubuo ng mga grupo ng 8, at lalaban sa mga demonyo. Ang 4 sa grupo ni Shin ay ipinares sa isang grupo ng mga mag-aaral na Knights, at ang Knights ay napakabastos sa kanila. Naiinsulto ang mga kabalyero nang tanungin ni Shin kung nakalaban na ba sila ng demonyo noon, dahil sa tingin nila ay naghahanap lang siya ng pagkakataon para ipagyabang ang demonoid na napatay niya. Muli niyang hiniling na isantabi ng lahat ang kanilang prejudice at ipinaliwanag na kung hindi, tiyak na mamamatay silang lahat. Ang mga kabalyero ay lubos na kumpiyansa bagaman, at hiniling lamang na ang lahat ay umalis sa kanilang daan. Umuurong sila gayunpaman nang nagsalita ang prinsipe, at hinihiling na matuto silang makisama sa kanyang mga kapantay. Malinaw na hindi magbabago ang isip ng mga kabalyero, kaya't inutusan ni Aug si Shin na hayaan silang lumaban ng mag-isa at tumalon lamang kung ang mga bagay ay magiging mahirap. Nais ng Aug na matutunan ng mga kabalyero ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang salamangkero sa koponan, at sumang-ayon ang mga knight na lumaban ng mag-isa. Pagkaraan, napagtanto ng mga estudyante na sila ay nakatalaga sa isang napakadelikadong lugar, dahil sila ay mga mag-aaral sa S-class. Tinanggap sila ng 2 tao na kilala ni Shin bilang kanyang kuya at ate, ngunit nakakakuha sila ng sabik na reaksyon mula sa lahat ng mga estudyante. Ipinaliwanag ni Aug na ito ay dahil kilala sila sa pagiging knight at magician, na namamahala sa pagprotekta sa hari. Sila ang magsisilbing tagapayo para sa grupo ni Shin, at sumasang-ayon na ang pagpapalam sa mga kabalyero na lumaban ng mag-isa ay isang magandang paraan upang ituro sa kanila ang kahalagahan ng pakikipagtambalan sa magician. Ilang sandali pa, naramdaman ni Shin na may paparating at ang mga kabalyero sa pagsasanay ay naghahanda para sa labanan. Napag-alaman nila na ito ay isang demonyong baboy ramo at ang mga knight ay sabik na ipakita kung ano ang kanilang magagawa. Lahat sila ay mabilis na natalo, at bago silang lahat ay mamatay, kailangan ni Shin na pumasok upang iligtas sila. Ipinaliwanag ni Chris sa mga kabalyero sa pagsasanay na lahat sila ay lubhang mahina, at dapat gamitin ang katotohanan iyon upang hikayatin ang kanilang mga sarili. Dumating si Cecilian upang pagalingin ang kanilang mga sugat at lahat ng knights ay nagpapasalamat sa gayong kabaitan, na labis na nagpaselos kay Shin. Inirerekomenda ni Aug na ipahayag niya ang kanyang pagmamahal para kay Cecilian upang pigilan ang iba sa pakikipag-usap sa kanya, ngunit isa pang demonyo ang naramdaman. Itinuro ni Shin kung paano talagang maraming mga demonyo at ang isa ay tila napakalakas. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isa pang grupo patungo sa kanila at ginugulat ang lahat ng ipaliwanag nila na mayroong hindi bababa sa 100 demonyo na mabilis na lumalapit. Natigilan ang lahat kay Shin nang humingi siya ng pahintulot kay Zeke na pangasiwaan ang grupo ng demon ng mag-isa, at si Zeke ay kumpiyansa na sumang-ayon. Lumalayo ang lahat habang inihahanda ni Shin ang kanyang spell, at nabigla silang makita ang isa sa pinakamalakas na demonyong umiiral, isang demonyong tigre. Iniisip ni Shin kung paano siya maaaring masyadong lumampas, ngunit sinabi niya na siya ay medyo naiinis at kaya't wala siyang pakialam na magpasabog ng malakas. Sa wakas ay pinakawalan niya ang pag-atake na sumasakop sa kagubatan ng Mahika, at lahat ay natigilan nang makita ang napakalaking pinsalang nagawa nito. Ang kwento ay nagpapatuloy habang ang ating grupo ay nagpapatuloy sa kanilang magkasanib na pagsasanay kasama ang mag-aaral na knights, at sa wakas ay ipinakita nilang lahat ang kanilang kakayahang magtrabaho bilang isang koponan. Namangha si Zeke sa mga improvement ng mga kaklase ni Shin, at ipinaliwanag ni Shin na tinuturuan niya sila sa kanilang study group. Tinuturuan niya silang may larawan ang magic sa parehong kakaibang paraan na ginagawa niya. Gustong malaman ni Zeke kung ano rin ang itinuturo ni Shin sa grupo, ngunit ipinunto ni Aug kung paanong si Zeke ay nasa militar, at ang militarisasyon sa Mahika ni Shin ay maaaring magdulot ng mga diplomatikong issue. Nangangamba si Aug na kung kakalat ang magic style ni Shin, ang mundo ay hindi mawawasak ng mga demonyo, sa halip ay ng mga tao. Gusto ni Zeke na matutunan man lang ang mga pangunahing kaalaman na itinuro sa kanila ni Merlin, kaya sinabihan siya ni Aug na magsanay lang ng pagtaas ng dami ng magic na makokontrol niya araw-araw.
Hindi makapaniwala si Zeke na ganoon kasimple, ngunit ipinakita sa kanya ni Aug ang makapangyarihang mga barrier na maaaring gawin ng mga mag-aaral. Sinabi ni Maria kung paanong ang kanilang mga barrier ay mas mahina pa rin kaysa kay Shin, ngunit si Zeke ay napaka-motivated at determinadong magsanay tulad nila. Tapos na ngayon ang kanilang joint training session at isa sa mga student night ang nagpapasalamat kay Shin para sa kanyang tulong sa pagtalo sa isang demonyong oso dahil sa wakas ay napagtanto niya ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mga kabalyero sa mga salamangkero. Nagtataka si Shin kung kumusta na ang ibang mga grupo at nakita natin na hindi maganda ang takbo nito. Ang isa pang grupo ay may isang kabalyero na nang-iinsulto sa mga magician dahil sa pagiging mahina, at sumabak sa isang labanan ng mag-isa. Mas maraming knights ang sumali, ngunit mabilis na nalapit sa panganib kaya ang mga magicians mula sa Shin Study Group ay pumasok para iligtas sila gamit ang kapangyarihang natutunan nila kay Shin. Malinaw na ang labis na pagkabalisa ng mga knight ay dahil sa puot ng pagiging upstage ni Tony, at ipinaliwanag ni Tony kung paano sila naging magkaibigan noon. Saglit na nag-isip si Tony kung bakit maaaring mangyari iyon at naalala niyang minsang pinili siya ng isang babae kaysa sa kabalyero. Sa ibang lugar, ang isa pang grupo ng mga kaibigan ni Shin ay nahaharap sa higit pang kapareho, isang student night na nagsabi sa magicians na manatili sa likod habang sila ay lumalaban. Siyempre, ang mga kabalyero ay agad na nalulula, at ang mga kaibigan ni Shin ay nagpakawala ng makapangyarihang mahika para iligtas sila. Tapos na ngayon ang buong sesyon ng pagsasanay habang ipinaliwanag ng huling grupo kay Shin na medyo lumampas sila sa kanilang kapangyarihan. Ang iba ay nagpapaliwanag na ang kanilang sesyon ng pagsasanay ay nagpunta sa parehong paraan at lahat ay mayroong Shin na dapat pasalamatan. Nagtataka si Shin sa sarili kung dapat ba talaga siyang pasalamatan, at ang iba naman ay nagtataka kung bakit nadodown siya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Aug na napagpasyahan na lahat ng nasa Ultimate Magic Study Group maliban kay Shin, ay ilalagay sa ilalim ng National Supervision pagkatapos ng graduation. Pagkatapos nito, lahat sila ay malamang na mailagay sa isang espesyal na unit sa ilalim ng kontrol ni Aug, ngunit malamang na maakit din nila ang atensyon ng ibang mga lupain. Humingi ng paumanhin si Shin sa pagbabago ng takbo ng kanilang buhay, ngunit lahat sila ay nagpapakita kung gaano sila ka-proud. Sa katunayan, lahat sila ay sabik na matuto ng higit pa mula kay Shin, ngunit binalaan ni Aug si Shin na huwag makakuha ng anumang mga nakakatawang ideya tungkol sa labis na pagpapalakas sa kanila. Pagkaraan ng mga araw, nagsasanay ng husto ang grupo at ipinaliwanag ni Aug na hinding-hindi nila dapat ipakita kung gaano kalakas ang kanilang grupo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Aug sa lahat ang tungkol sa isang lihim ng estado na nagpapakita kung paano ang mga Demon Lords ay nag-rampage sa mga bayan at nayon ng imperyo. Ang masama pa ay parami ng parami ang mga demonoid sa tuwing umaatake sila. Malinaw na ginagawa ni Strom ang parehong bagay na ginawa niya kay Kurt sa ilang iba pang mga tao. Nagtataka si Shin kung ano ang posibleng iniisip ni Strom dahil kahit isang demonoid lang ay sapat ng banta para sirain ang isang buong bansa. Ang pagbabahagi ng lihim na impormasyong ito ay nagpapaunawa sa lahat kung gaano talaga ki-special ang kanilang grupo, at nagpasya silang maging mas seryoso kaysa dati tungkol sa pagsasanay. Pagkatapos ay nagpasya si Shin na ang pagsasagawa ng isang kampo ng pagsasanay ay magiging mahusay para sa pagpapabuti ng mga kasanayan ng lahat. Inihayag ni Cecilia na ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng Hot Springs Resort, at lahat ay sumang-ayon na manatili doon sa panahon ng kampo. Noong gabing iyon, sumang-ayon ang mga tagapag-alaga ni Shin sa kanyang ideya sa kampo ng pagsasanay, ngunit ipinaliwanag nila na sila ang mga ngasiwa sa kanila habang itinuturo ni Melito kung paano walang magandang mangyayari kapag inalis niya ang tingin niya kay Shin. Kinabukasan, ang grupo ay tumungo sa resort dahil ipinaliwanag na ang mga kabayo ay may enchanted gear, na magbibigay daan sa kanila upang gawin ang mahabang paglalakbay. Ipinaliwanag ng mga estudyante kay Shin kung paano ang mga enchanted item ay karaniwang ginagamit lamang sa labanan, ngunit si Melita ang unang nag-focus sa pagbuo ng mga kapaki-pakinabang na pang-araw-araw na enchanted item. Sa kanilang paglalakbay, nakakakita ang grupo ng mga demonyo sa malapit, at bumunot ng mga straw upang magpasya kung sino ang makakalaban sa kanila. Si Lin ang maswerteng nanalo at madaling tinalo ang grupo ng mga demonyo, ngunit binibigyan pa rin siya ni Shin ng ilang kapaki-pakinabang na tip kung paano mag-improve.
Si Merlin at Melita ay nanunood sa malapit at namangha sa kung paano umunlad ang lahat. Sa wakas ay nakarating na sila sa resort at tinanggap ng mga magulang ni Cecilian ang hero na si Shin, at hiniling na alagaan niyang mabuti ang kanilang anak. Sa loob, pinasasalamatan ni Merlin ang lahat sa pakikipag-hangout kay Shin, dahil hindi pa siya nagkaroon ng mga kaibigan na kasing edad niya. Gayunpaman, sinasabi ni Ag na walang sino man ang nagtrato sa kanya bilang isang pantay noon, ngunit ginagawa ni Shin at talagang itinuturing niya itong isang kaibigan. Ang iba ay nararamdaman din ang parehong paraan bilang kanilang kredito kay Shin sa pagpapabuti ng lahat ng kanilang buhay. Pagkatapos ay ginugol ni Shin ang sandaling ito upang pasalamatan si Merlin sa pagpapalaki sa kanya, at pagtulong sa kanya na maging kung sino o ano siya ngayon. Sa ibang pagkakataon, nakita natin na maayos ang takbo ng kampo, dahil binibigyan ni Merlin ang lahat ng mga tips sa pagpapabuti sa panahon ng kanyang sesyon ng pagsasanay. Si Melita ay nagbibigay ng sarili niyang pagsasanay, at ipinaliwanag ni Shin na ang pagkakaroon nila roon ay ginagawang mas mahusay ang kampo kaysa sa inaasahan niya. Ang lahat ay humanga sa sesyon ng pagsasanay ni Shin dahil ang mga mag-aaral ay madaling mag-spells ng walang incantation. Nag-aalinlangan pa rin si Shin na handa silang harapin ang mga demonoid, at natukoy niya na ang lahat kasama ang kanyang sarili ay dapat na lumakas kung sila ay tatayo laban sa napakalaking mahiwagang kapangyarihan ng demonoid. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo, lahat sila ay nasa barrier kahit na sinabi sa kanila ni Shin na hindi nila kailangan, at nakikita natin ito ay dahil may gusto siyang subukan. Sinimulan ni Shin ang isang spell habang ang lahat ay naghahanda para sa epekto habang iniisip nila na ito ay isang bagong spell. Ipinaliwanag ni Shin na hindi na ito bago at ang ginagawa lang niya ay pinapaliit ang explosive energy ng isang AoE spell sa iisang direksyon. Pinakawalan ni Shin ang kanyang matagumpay na spell at nagulat ang lahat nang makitang nagawa niya itong muli. Galit na galit si Melita sa kanyang kawalang ingat, habang ipinaliwanag ni Shin na hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. Si Ag pagkatapos ay hiniling kay Shin na ibalik siya sa kaharian upang makakuha siya ng updated na impormasyon sa sitwasyon sa imperyo. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang babae na nagngangalang Ellie, at nagulat si Shin nang marinig na siya ang fiancé ni Ag. Galit na galit si Ellie na iniwan ni Ag ang kanyang nakababatang kapatid na si May, na nagagalit na pumunta siya sa camp nang wala siya. Ipinakilala ni May ang kanyang sarili kay Shin, at ipinaliwanag na siya ay isang malaking tagahanga ng guro, si Melita. Ipinaliwanag ng dalawang babae na gusto nilang pumunta sa camp, ngunit tumanggi si Ag dahil seryoso ang kampo at hindi lugar para sa kasayahan at laro. Gayunpaman, inutusan ng hari si Ag na kunin sila para matuto sila mula kina Melita at Merlin, at sinabi niya na kung paano gagawing ligtas ito dahil sa gate ni Shin. Ang apat ay dumating kaagad pagkatapos, ngunit pinaalalahanan ni Ag ang mga batang babae na huwag masyadong mag-abala. Ipinaliwanag ni Ellie na nandyan lang talaga siya para ilayo ang mga peste kay Ag, ngunit nagulat si Shin na marinig na ang pinaka-pinagseselos niya ay kung paano masyadong bukang bibig ni Ag si Shin. Sinabi ni Ag na si Shin ay mayroon ng isang babae, at sinabi kay Shin na sa wakas ay linawin ang mga bagay kay Cecilian. Ipinaliwanag ni Shin na hindi siya sigurado sa nararamdaman ni Cecilian, ngunit sinabi sa kanila ni Ag na kailangan niyang maging mas matapang. Ipinakilala ng mga bagong babae ang kanilang mga sarili kay Melita at halos hindi na napigilan ang excitement habang hawak niya ang kanyang kamay. Tawang-tawa ang iba sa ekspresyon ni Shin nang ipaalala ni Melita kung paano niya hinahawakan ang kamay niya noon. Si Cecilian ay hindi tumawa, na nagpapaliwanag na ang kanilang mga anak ay magiging kaibig-ibig, at masaya niyang hahawakan ang kanilang mga kamay. Nahihiya siya sa sarili niyang pahayag, ngunit sa wakas ay napagtanto ni Shin na interesado siya sa kanya, at hindi makapaniwala si Ag na ngayon lang niya ito napansin. Sinalubong siya ni Shin sa lalong madaling panahon at iniisip ng dalawa kung kailan sila unang nagkita. Nagpalitan sila ng mga papuri sa isa't isa at sa wakas ay nakakuha si Shin ng lakas ng loob na ihayag na mahal niya si Cecilian. Ipinaliwanag niya na palagi niyang iniisip na mabait lang si Shin sa kanya, ngunit mahal din niya ito. Ang kanilang matamis na sandali ay nag-ambala gayunpaman, nang maging halata na ang lahat ay nakikinig sa kanila. Ibinunyag ni Shin sa lahat na nagde-date na ang dalawa, at ipinaalala ni Ag kay Shin na nasa kalagitnaan pa rin sila ng training camp.
Ayaw niyang magambala si Shin sa kanyang relasyon, ngunit ipinunto ni Shin kung paanong si Aug ang nagtulak sa kanila na magpatuloy sa lahat. Kinabukasan, gusto ni Shin na gumawa sila ng ilang espesyal na pagsasanay, at ibinunyag na maglalaro sila ng volleyball. Ang tanging panuntunan ay ang magic ay maaari lamang gamitin sa bola mismo, ang laro ay ginawang medyo matindi sa pamamagitan ng pagdaragdag ng magic, at si Merlin ay nagbibigay sa kanya ng mga tip kung paano magsanay ng maayos habang naglalaro. Noong gabing iyon, tinalakay ng grupo kung paano nakilala ni Aug ang kanyang nobya, at ikinalungkot ni Maria kung paano pa siya makakahanap ng sarili niyang pag-ibig. Dapat silang magtago habang papalapit si Molita, ngunit kalaunan ay natagpuan at pinagalitan si Shin. Kinaumagahan, niyaya ni Shin si Cecilian na sabay silang mag-almusal, ngunit ibinunyag niya na mayroon siyang pabor na kailangan muna. Dumating sila sa kanyang tahanan bago pumasok sa trabaho ang kanyang ama, at napagtanto ni Shin na gusto niyang ipahayag ang relasyon sa kanyang mga magulang. Sa loob, nagulat ang kanyang mga magulang nang makitang umalis sila sa pagsasanay upang puntahan sila, at napagpasyahan na ang nais nilang sabihin ay dapat na napakahalaga. Nagulat sila nang marinig si Shin na humihingi ng kanilang pag-aproba. Gayunpaman, si Shin ang nasorpresa nang ang ama ni Cecilian ay lumundag sa tuwa dahil siya ay isang malaking tagahanga ni Shin. Pinakalma siya ng ina ni Cecilian, at ipinaliwanag kay Shin na ang isang maharlika na pamilya na tulad nila ay nangangailangan na ang kanilang anak na babae ay dapat na ma-engaged sa taong kanyang kasintahan. Sa mga seryosong tingin, nilinaw ni Shin na handa siyang gawin ito, at tinanggap niya ang kondisyon ng walang pag-aalinlangan. Bumalik sa pagsasanay, namangha si Ellie sa napakalakas na magic na ipinakita, at nagulat nang marinig na nagwo-warm up pa lang sila. Tinanong ni Merlin kung gusto nilang subukan, at ginagawa ni May, ngunit inihayag ni Ellie na wala siyang kakayahan sa magic. Pagkatapos ay pinahanga ni May si Merlin sa kanyang mahiwagang kapangyarihan dahil napakabata niya, at binibigyang inspirasyon ng iba na magsikap pa, ngunit pagkatapos ay lumampas ng kaunti. Ang iba ay tumatangging malampasan ng batang May, habang nagtatago siya sa likod ni Shin, at nagtataka si Aug kung bakit hindi siya nagtago sa likod niya, ang kanyang kuya. Sa imperyo, ipinaalam kay Strom na matagumpay na umaatake ang kanyang hukbo sa mga caravan, na nagdulot ng mga lungsod sa buong imperyo na magdusa ng kakulangan sa pagkain. Dahil dito, dumarami ang content na ito araw-araw kaya nagpasya si Strom na sa wakas ay oras na para sumulong sa kanyang plano. Bumalik sa pagsasanay, muling nag-cover ang grupo sa takot sa likod ng kanilang mga barrier, habang si Shin ay patuloy na sumusubok ng bagong magic, dinodoble ng grupo ang barrier dahil sa lumalalang takot, ngunit kinumbinsi sila ni Shin na ang kanyang susunod na spell ay hindi attack spell. Lahat sila ay namangha nang gumamit siya ng mahika para magpalutang ng bato, at talagang ginugulat ang mga ito nang sinimulan niyang palutangin ang kanyang sarili. Ang paglalapat ng kaunting wind magic ay nagpapahintulot sa kanya na lumipad sa paligid, at ang lahat ay umaasa na isang araw ay matutunan ito mula sa kanya. Nang gabing iyon, isiniwalat ni Shin kina Melita at Merlin na sila ni Cecilian ay engaged na. Inasahan nila na mangyayari ito sa isang punto ngunit ngayon ay gusto ni Melita na makipagkita sa mga magulang ni Cecilian. Ang usapin ay apurahan habang ipinapaliwanag ni Merlin sa kanila na hindi talaga niya apo si Shin. Ipinapalagay nila na ang kanilang pag-aproba sa engagement ay dahil sa katotohanan na si Shin ay may kaugnayan sa dugo kay Merlin, at nais nilang linawin na hindi siya yon. Ang ama ni Cecilian ay nagpahayag ng labis na pagkabigo, na naiintindihan ng lahat, ngunit ginugulat niya ang lahat sa pamamagitan ng pagbubunyag na hindi ito ang iniisip nila. Ipinaliwanag niya na ang kanilang desisyon ay walang kinalaman sa kaugnayan ni Shin kay Merlin, at lahat ng bagay ay sa kung paano pinahahalagahan ni Shin si Cecilian ng higit sa lahat. Nangako si Shin na protektahan si Cecilian sa lahat ng kanyang kapangyarihan, at ang kanyang mga magulang ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Makalipas ang ilang sandali, binibigyan ni Shin ang lahat ng mga na-upgrade na uniforme na may mas mataas na depensa, at maging ang kontrol sa temperatura. Ipinaliwanag niya na hindi niya sila binigyan ng rocket boots tulad ng mayroon siya, dahil napakahirap itong kontrolin. Ipinapalagay nilang lahat na ang mga uniforme na may mas mataas na depensa ay nangangahulugan na ang pagsasanay ay magiging lubhang nakakapagod mula ngayon, at kinumpirma ito ni Shin sa pamamagitan ng pagbubunyag na sila ay magsasagawa ng pagsasanay sa labanan laban sa isang catastrophic class na halimaw.
Natatakot ang lahat, ngunit tinitiyak ni Shin na handa sila, lalo na gamit ang maximum defensive gear. Na-disappoint si Mei nang makitang aalis sila nang di sila kasama, ngunit ipinaliwanag ni Ag na magiging masyadong mapanganib ito, at binigyan siya ni Shin ng isang mahiwagang kagamitan sa komunikasyon. Nagsimula ang araw ng pagsasanay, habang na-detect ni Cecilian ang catastrophic class beast. Ipinaliwanag ni Shin kung paanong may mas malakas na kapangyarihan ang mga demonyong leon kaysa sa demonyong tigre, ngunit mas mabagal ang paggalaw. At napagtanto ni Cecilian na nangangahulugan ito na dapat silang gumamit ng mga pangmalayuang pag-atake. Pagkatapos ay hinati ni Shin ang grupo, at nagtataka sila kung bakit ang unang aatake ay ang kanilang support magician. Nagpahayag siya ng pagtitiwala sa kanila, at hindi nila siya binibigo. Nang pinagsama nila ang kanilang mga pag-atake upang tapusin ang leon, ito ay nagdulot ng malaking pagsabog. Ipinunto ni Shin kung paano nagawang ibagsak ng kanilang mga miyembro ng koponan na nakatuon sa support ang catastrophic class ng sama-sama, ngunit malamang na magagawa ito ng kanilang attack group kahit sila ay mag-isa. Nagpatuloy sila sa pagsasanay at napatunayan na tama si Shin nang pumatay sila ng ilang mga halimaw. Sinabi ni Og na ito na ang pagkakataon para kay Shin, at ang kwento ay lumipat sa engagement party ni Shin at Cecilian. Naroon din ang hari para magdiwang at nag-aalok ng toast sa masayang mag-partner. Pagkaraan ay inamin ni Shin na siya ay gumagawa ng mga bagay na plano noon, ngunit nagpapatuloy pa rin sa kanyang plano. Siya ay formal na nag-propose kay Cecilian at ang dalawa sa wakas ay nagkaroon ng kanilang malambot na sandali. Nagpatuloy ang kwento habang lumilipad sa kalangitan ang study group ni Shin, at ipinaliwanag na nagcast si Shin ng kanyang floating spell sa kanila para magawa nila ito. Malapit nang matapos ang pagsasanay habang sinasabi ni Og kung paano magiging kapaki-pakinabang ang kanilang bagong mahiwagang kagamitan kapag pumunta sila sa isang paparating na seremonya na gaganapin sa kaharian. Sa ibang lugar, ipinaliwanag ni Strom kung paano nawasak ang bawat bayan at nayon sa imperyo. Ang kanyang plano na gutuman ang mga karaniwang tao upang sila ay magkaroon ng sama ng loob sa mga maharlika ay naging ganap. Ipinaliwanag ni Strom na ang pagdemonyo sa mga karaniwang tao ay naging sanhi ng kanilang pagpatay sa mga maharlika, at sa gayon ay mabilis nilang nawasak ang imperyo. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ang lahat ng mga demonyo para sa kanilang mga pagsisikap, at ipinaliwanag na hindi siya sigurado kung ano ang susunod na gagawin dahil ang pagpapabagsak sa imperyo ang kanyang nag-iisang layunin. Ang ilang mga demonoid ay nagagalit dahil gusto nilang ipagpatuloy lang ang pagsakop sa mga kalapit na kaharian, ngunit hindi interesado si Strom sa mga nakakapagod na pagsisikap. Pinipili ng ilang mga demonoid na umalis ng mag-isa, at hinihikayat sila ni Strom. Muli niyang ipinaliwanag kung paano niya gustong pabagsakin ang imperyo, at nagtataka ang kanyang katulong, kung bakit labis niyang kinasusuklaman ng imperyo, lalo na't minsan na siyang nakapila para maging emperador. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Strom kung ano siya bago naging isang demonoid. Kahit na siya ang susunod sa linya para maging emperador, nakipagtulungan si Strom sa mga karaniwang tao upang pagyamanin ang buhay ng mga nasa imperyo. Minsan na siyang tinanong kung bakit niya ginagalang ang mga karaniwang tao. Ipinaliwanag ni Strom na siya ay lumaki sa isang mundo kung saan ang maharlika ay nakakuha ng katangi-tanging pagtrato, ngunit ang paglalakbay bilang isang batang lalaki ay nagbabago ng mga pananaw sa lahat ng bagay. Ang ibang mga bansa ay walang pang-aalipan, at ang mga karaniwang tao ay namuhay ng mas mabuting buhay, kaysa sa mga nasa imperyo. Na nagpaunawa sa kanya na iyon ang gusto niya sa hinaharap ng imperyo. Habang nagtatrabaho ng gabing-gabi si Strom ay nag-ambala ng kanyang buntis na asawa, si Arya, na nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kalusugan. Tiniyak sa kanya ni Strom na ayos lang siya, at ipinaliwanag na kailangan siya ng mga tao. Sa ibang lugar, ang lalaking magiging emperador na nagngangalang Harold, ay nakikipag-usap sa iba pang mga duke ng imperyo. Lahat sila ay nagpahayag ng paghamak sa kung paano pinipili ng mga tao na lumipat sa mga teritoryo ni Strom sa halip na sa kanila. Ang higit na nakababahala ay kung paano papalapit si Strom sa pagiging emperador sa halip na sila, at sigurado sila na si Strom ay magpapatupad ng mga patakarang pinapaboran ng mga karaniwang tao. Tiniyak sa kanila ni Harold na may plano siyang pigilan si Strom, at hiniling na panatiling abala si Strom sa kabisera. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita natin ang isang nasa sabik na palabas na ipinaliwanag kay Arya na siya ay hiniling na dumalo sa isang konbensyon, dahil ang iba pang mga noble ay gustong sumama sa kanyang mga ideya na pabor sa mga karaniwang tao.
Nag-aalala si Arya na baka may balak silang masama, ngunit ipinaalala ni Storm sa kanya kung gaano siya kagaling sa mahika, dahil isa raw siya sa mga pinakakilalang salamangkero sa imperyo. Sa ibang lugar, ipinaliwanag ng isang miyembro ng puwersa ng pulisya ng militar sa ilang karaniwang tao na nagkaroon ng padalos-dalos na pagkidnap, at ang mga biktima ay ibinibenta bilang mga alipin. Sa ibang lugar, nakikita natin na nagsimula ng kumalat ang tsismis tungkol kay Storm na nasa likod ng lahat ng kidnapping. Nagsisimulang paniwalaan ito ng mga tao, dahil makatuwiran kung bakit napakabait ni Storm sa mga karaniwang tao. Sa isang hideout, tumawa ang pulis kanina, tungkol sa kung paanong hindi nalaman na hindi talaga sila mga opisyal, at sinabihan siya na ginagawa nila ang lahat upang mapanatili si Storm sa Kapitolyo. Ibinunyag ng opisyal ng pulisya na halos matuklasan na nila kung sino ang kidnapper, at kakailanganin nila ng tulong ng sibilyan upang mahuli siya. Pagkatapos ay hiniling ng peking opisyal sa lahat na ihinto ang isang bagon na sinasabi niyang pagmamay-ari ni Storm. Talagang itinakda niya ito, at ibinunyag sa mga karaniwang tao na ang mga alipin ay dinadala ng kariton na ito. Mabilis na kumalat ang balita, na ang tsismis ay tungkol kay Storm na pagiging salarin sa likod ng mga kidnapping ay totoo. Ang mga karaniwang tao ay nagagalit na hindi na makontrol habang nagpasya silang huwag maghintay para sa militar at gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Nagdadala sila ng mga sulo sa mansyon ni Storm at inilagay ito sa apoy habang nasa loob ang buntis na si Arya. Sa sandaling iyon, bumalik si Storm sa kanyang teritoryo habang iniisip niya kung paano niya makikita ang kanyang pinakamamahal na asawa sa lalong madaling panahon, ngunit napansin niya na ang kanyang mansyon ay nasusunog. Ipinaliwanag ni Storm na pagdating niya, huli na ang lahat para pigilan ang mga karaniwang tao sa pagtatapo ng apoy sa kanyang tahanan. At gulat na gulat lamang siya sa kanyang natatanaw, habang nakikita niya ang bangkay ng kanyang asawa. Hindi niya maintindihan kung bakit magagawa ng mga karaniwang tao ang ganoong bagay, at ipinaliwanag nila na ito ay dahil nalaman nila ang kanyang sekreto. Gayunpaman, sinasabi ni Storm na ang tunay na pulisya ng militar ay hindi kailanman hihilingin sa mga karaniwang tao na samahan sila. Mabilis niyang napagtanto na siya ay niloko, at si Harold ang may kasalanan. Pagkatapos ay humingi ng kapatawaran ang mga karaniwang tao, dahil napagtanto ni Storm na ang mga karaniwang tao na kinampihan niya sa loob ng maraming taon ay talagang puro mga hangal, at tinutulig sa sila kasama ang imperyo na nagpapahintulot sa mga maharlika na gumawa ng mga masasamang bagay. Si Storm ay nagsimulang ganap na mawalan ng kontrol habang siya ay nangakong maghihiganti sa bawat tao sa imperyo. Mula sa emperador hanggang sa maharlika, hanggang sa mga karaniwang tao, nangako siyang sisirain ang lahat. Pagkatapos, iniisip ng mga miyembro ng Demonoid Army ni Storm kung gaanong nararapat na maghiganti si Storm, ngunit naniniwala siya na kailangan niya ngayon ng bagong layunin kahit na hindi ganoon ang iniisip ni Storm. Sinabihan ni Zest ang babae na sumali sa grupo ng mga demonyo na umalis sa imperyo, at inutusan siyang pamunuan sila sa pagsisikap na kunin ang kaharian ng Swede upang pilitin ang isang tao na lumapit. Inihayag niya na ang tao ay si Shin, at siya ang perpektong susunod na layunin para kay Storm, dahil minsan ay natalo siya ni Shin. Sa kaharian, isang seremonya ang gaganapin para kay Og nang naantala ito ng balita ng isang kalapit na kaharian na inaatake ng mga demonyo. Pinakalma ni Og ang lahat sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na mayroon silang isang grupo na handang labanan ang mga demonyo, at ibinunyag na si Hero Shin ay ang pinuno ng grupong ito. Higit pa rito, bahagi siya ng grupo, at ipinaliwanag niya na lahat sila ay nagsumikap na maging mas malakas para sa sandaling ito. Gusto ni Og na si Shin ay magbigay din ng magandang talumpati, para pakalmayan ang mga tao, at hiniling na sabihin at pangalanan din niya ang grupo. Pakiramdam ni Shin ay nalagay siya sa on the spot, ngunit pagkatapos ay nanumpa na tanggalin ang mga demonoid kasama ang kanyang grupo na tinatawag niyang mga Ultimate Magician. Lahat ay nasa sabik pagkatapos ng kanyang talumpati, at isinara niya ang lahat sa pamamagitan ng pag-levitate sa kanyang grupo para makaalis sila. Sa kaharian ng Swede, ang mga gwardya sa hangganan ay nagsenyales na may paparating na mga demonyo. Napagpasyahan na ang lahat ng mga sibilyan ay kailangang lumikas, at ang iba pang mga gwardya ay nabigla ng marinig na mayroong hindi bababa sa 100 mga demonyo na papalapit. Gumagamit ang mga gwardya ng mga magic barrier para pigilan ang pag-atake ng demonoid, ngunit nasiraan ang loob ng napagtanto nilang maaaring tumagal ng ilang araw bago gumana ang mga tawag para sa tulong. Ang swerte nila, nakita natin na mabilis na lumalapit ang grupo ni Shin habang pinagtatawanan nila ang pangalan na nabuo ni Shin. Ipinagtanggol ni Shin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsabi kung gaano kalaki ang pressure sa kanya nang malapit na silang makarating sa kaharian. Kinakabahan si Maria na sa wakas ay kaharap na ang mga demonyo,
ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi sila mas malakas kaysa sa kanila. Inutusan ni Shin si Cecilia na tumuon sa pagpapagaling sa mga nasugatan, at sinabihan ng iba na magpares para labanan ang mga demonoid. Nakikita nilang masama ang kalagayan ng kaharian habang papalapit sila. Nakikita natin na ang mga sibilyan ay pinahihirapan, ngunit dumating si Shin sa tamang oras upang iligtas ang isang mag-ina. Ang demonoid ay iniinsulto na ang isang tao lamang ay mag-iisip na maaari nilang talunin ng isang demonoid, ngunit ang isang masindak na Shin ay nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos, gumawa ng talumpati si Aug sa lahat, at ipinaliwanag na dapat wag mangamba ang lahat dahil natipon nila ang koponan na may sapat na lakas upang ipagtanggol sila. Higit pa rito, binabalaan niya ang mga demonoid na sumuko na ngayon, dahil nasa kanilang grupo ang bayani na tumalo sa mga demonoid na nagngangalang Shin sa kanilang panig. Pagkatapos ay sinabihan ni Shin si Cecilia na suriin ang mga nasugatan habang hinihiling niya na mag-ingat siya, at nakita natin na ang isang demonoid ay nanunood sa kanila. Ang mga miyembro ng Ultimate Magician Group ay nakatagpo ng isang demonoid, na nanunuya sa kanya dahil sa pagiging bata pa niya, at dapat na kumalma si Alice dahil siya ay nagiging walang ingat kapag siya ay nasa sabik. Ipinaliwanag ni Lin na agad din niyang natalo ang demonoid sa kanyang water attack. Nagtataka si Alice kung iyon ay masyadong brutal ng isang pagkatalo para sa demonoid, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag na hindi sila dapat maawa sa kanila, dahil hindi na sila tao, at nagdudulot ng maraming sakit sa buong kaharian. Mabilis silang nakatagpo ng isa pang demonyo, na muling tinawag si Alice na isang bata, ngunit sa pagkakataong ito ay pinakawalan niya ang kanyang buong puwersa sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo sina Lin at Alice, habang hinahamon nila ang isa't isa upang makita kung sino ang makakatalo sa pinakamaraming demonoid. Ang ibang mga miyembro ng grupo ay nakikipaglaban din sa mga demonyo, ngunit ang mga pagsisikap na mangalap ng impormasyon mula sa kanila ay napatunayang walang saysay. Gayunpaman, pagkatapos na dalhin ng isa malapit sa kamatayan ay nagsimula siyang magsalita. Ipinaliwanag niya na sila ay umaatake dahil sila ay mga demonyo, at pagkatapos makuha ang lahat mula sa kanila, ang tanging magagawa nila ay mapuot. Kinamumuhian na nila ngayon ang mga kayang mamuhay ng mapayapa, ngunit ipinaliwanag ng ating grupo na wala silang karapatang atakihin ang mga inosenteng sibilyan. Ang ibang mga Ultimate Magician na miyembro ay mahusay na ipakita ang kanilang kapangyarihan laban sa mga demonoid, habang inililigtas nila ang ilang tao mula sa pag-atake. Si Cecilian ay nagsisikap na pagalingin ang nasugatan, at nakita natin na si Shin ay nasa malapit na lugar na hinahamon ang sinumang demonoid na gustong subukan ang kanyang mga kakayahan. Isang demonyong nanunood sa malapit habang sinusubukan niyang hanapin ang kahinaan ni Shin, ngunit napagtanto niya na maaaring wala siya nito. Sa ibang lugar, kinikilala ng isang demonoid si Aug bilang ang prinsipe, at ipinaliwanag na kung matatalo niya siya, ang pinuno ng mga Ultimate Magician, kung gayon ang iba ay madaling mapapabagsak. Ipinaliwanag ni Aug na hindi talaga siya ang pinuno ng kanilang grupo, ngunit ang demonoid ay sabik na matalo pa rin siya. Pagkatapos ay sinubukan ni Maria na palihim na umatake, ngunit hinaranggan ito ng demonyo na nakatagpo ng isang malakas na welga. Alam niyang mababali ang lahat ng buto niya kung hindi dahil sa mahiwagang gamit ni Shin. Pagkatapos, plano ng demonoid na umatake kung saan hindi siya protektado, ngunit inatake siya ni Maria bago niya ito magawa. Ang pares ng mga salamangkero ay nagulat gayunpaman, nang ang demonoid ay nagpahayag ng mahiwagang kagamitan sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ng demonoid na kailangan niyang patayin ang taong humahawak nito, at kinikilala ito ng dalawa bilang gear na ibinigay ni Shin sa militar. Ang demonoid ay mas kumpiyansa kaysa dati at inutusan silang ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon sila. Pagsisisihan niya ang mga salitang ito dahil nagpakawala ang magpares ng isang mapangwasak na pag-atake, na sumisira sa kanyang mahiwagang kagamitan. Iniinsulto ni Maria ang demonoid dahil sa pagkawala ng konsentrasyon, na nagsisilbing distraction na nagpapahintulot kay Aug na tapusin siya. Sa kaharian, nakikita ng hari na ang labanan ay malapit ng matapos, at si Merlin ay nagpahayag ng kaluwagan upang malaman na hindi na sila kakailanganin. Sa malapit, nabigla si Zest nang makitang hindi lang si Shin ang ultra-powerful na miyembro ng kanilang grupo. Si Zest ay nanunood mula sa labas ng mga hangganan, at natukoy na ang kapangyarihan ni Shin ay napakalayo sa sukat, at ang kanilang misyon ay nabigo. Ang kanyang layunin ay upang sukatin ang kapangyarihan ni Shin, ngunit ang kanyang mga demonyo ay ganap na natalo, at hindi siya nakakakuha ng maraming impormasyon. Nag-aatubili si Zest na talikuran ang misyon, at nagpa siya na hilingin sa pinakapinagkakatiwalaang demonoid ni Strong, si Miria, na sumali sa laban.
Nakagawa siya ng napakalaking pinsala nang sa wakas ay dumating si Strom, at nagtataka kung bakit nagsimula si Zest ng isang bagay na napakasaya nang wala siya. Bumalik sa loob, ginawa ni Cecilian ang lahat ng kanyang makakaya upang pagalingin ang mga nasugatan, ngunit nagpupumiglas habang nakatagpo siya ng mga taong nasa mas malala at mas malala na kalagayan. Nakaramdam ng kakaibang magic power si Shin, at nakita natin na si Miria ang pinagmulan. Dumating ang isang pares ng ating bayani para iligtas ang ilang sundalo mula sa kanyang pag-atake, at gawin ang kanilang makakaya para salakayin si Miria. Medyo sumobra na naman si Alice sa kanyang pag-atake, ngunit muling lumitaw si Miria upang ihayag na siya ay ganap na hindi apektado. Nahuli si Alice at binalaan niya si Lin na tumakas nang napagtanto niya kung gaano kalakas si Miria. Sa ibang lugar, naramdaman ng Demonoid na dumating ang isang makapangyarihang kakampi, ngunit nadismaya nang marinig na sinabihan silang umatras. Hindi nila maintindihan kung bakit, ngunit mabilis na malaman kung kailan lumilitaw ang pagbaril na humahantong sa mga kritikal na halaga ng pinsala. Sinimulan nila ang kanilang pagtatangka na tumakas, ngunit ginamit ni Shin ang kanyang pinakabagong spell ng pag-atake upang ipakita na hindi sila makakaalis ng ganoon kadali. Sa ibang lugar, dumating ang grupo ni Shin upang tulungan si Alice, ngunit mabilis na napagtanto na sila ay nasa malaking problema. Ipinakita ni Miria ang kanyang napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng madaling paghawak sa grupo. Si Lin ay napinsala at nawala ng malay dahilan para mawalan ng kontrol si Alice, ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili upang iligtas si Tony. Naghahanda si Miriam na tapusin sila ng buo, ngunit dumating si Shin upang kunin ang kanyang atensyon. Siya ay galit na makita kung ano ang nangyari sa kanyang koponan, at si Lin ay nagbabala na ang kanilang kalaban ay hindi isang baguhan. Gayunpaman, hindi nababahala si Shin, dahil inutusan niya si Arya na pagalingin ang iba. Iniisip ni Mirio kung paano ito eksaktong gusto niya, at nagsimulang labanan si Shin upang matukoy kung gaano siya kalakas. Kaunting sandali lang para ma-assess niya, kung gaano kalakas si Shin. Pagdating ng iba pang koponan, naghahanda si Mirio na umalis habang naramdaman ni Shin na may gagawin siyang mapanganib, at sinabihan ang lahat na tumakbo. Huli na, kaya inutusan niya si Aud na tulungan siyang protektahan ang koponan. Sinalo ni Shin ang matinding pinsala, ngunit pinipigilan niya ang pag-atake, at napansin niyang umalis na ang mga demonyo. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang koponan sa pagpapabeyos sa mga demonoid na makatakas, at iniisip kung ano ang punto ng buong pag-atake. Sinabi nilang lahat kung gaano kalakas si Miria, at napagtanto nila na ang mga bagay ay magiging mas masahol pa, kung si Strom ay bahagi ng pag-atake. Sa labas ng kaharian, ipinaliwanag ni Miria kung paano siya inutusan na bigyan ang iba pang mga demonyo ng pagkakataong makatakas. Nagmamasid si Strom mula sa itaas, ang mga nabigo ay tumatakbo sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Iniisip niya kung paano naging boring ang mga bagay pagkatapos niyang ibagsak ang imperyo, ngunit maaaring mabigyan siya ni Shin ng ilang entertainment. Sa loob ng kaharian, pumunta si Shin upang tingnan si Cecilian, at inutusan ang iba na tumulong sa pagpapagaling ng mga sugatan. Sa karagdagang gusali, si Cecilian ay nagpupumilit na iligtas ang isang tao, at kalaunan ay nabigo itong gawin. Tulad ng dapat niyang ipaliwanag sa asawa ng lalaki, ang healing magic na iyon ay hindi makapagpapagaling ng lahat. Hindi siya handang sumuko dahil gusto niyang subukang ibigay sa kanya ang kanyang gamit para tumulong. Dumating si Shin upang ipaliwanag na hindi ito gag-ana, ngunit sa halip ay tutulungan niya ang lalaki. Iniisip niya kung gaano kahanga-hanga ang pagpapagaling ni Cecilian habang ang lalaki ay kahit papaano ay buhay pa. Nakatuon si Shin sa mga masalimuot ng pagpapagaling, habang pinapanood ni Aud ang isang pagkamangha sa malapit, at nagtatanong kung gaano kalakas si Shin. Matagumpay na napagaling ni Shin ang lalaki, at nagalit si Cecilian dahil hindi siya maihahambing kay Shin, at palaging umaasa sa kanya. Sinabi ni Shin kung paano nabuhay ang lalaki nang dahil sa kanya, at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga tao na nagawa niyang tulungan ng mag-isa. Pagkatapos, tinanggap ng grupo ang papuri mula sa hari ng kaharian na kanilang iniligtas, ngunit nagpahayag ng ilang pag-aalala. Noong una ay inakala ni Aud na ang pag-atake ay sinadya upang maging isang diversion, ngunit napagtanto na hindi ito ang kaso dahil walang nangyari kahit saan. Higit pa rito, si Shin ay isang malinaw na banta kay Strom at mahirap para kay Aud na maniwala na hindi mahuhulaan ni Strom ang intervention ni Shin sa pag-atake ng kaharian. Hindi sigurado si August sa mga intensyon ni Strom, at hiniling sa hari na bumuo ng isang alyansa sa pagitan ng kanilang mga bansa. Nagulat ang lahat nang marinig ito, ngunit naiintindihan ng hari ang kasalukuyang panganib, at nag-aalok na mahigpit na isaalang-alang ang alyansa.
Pagkatapos, gusto ni Shin na ginamit niya ang gate para iligtas ang kaharian ng mas maaga, ngunit ang iba ay nagpapaalala sa kanya na maaari lamang niyang gamitin ang mga gate sa mga lugar na napuntahan na niya. Dahil dito, napagtanto ni Shin ang isang bagay na naiisip rin ni Og, at nagpa siya ang dalawa na kailangan nilang iligtas ang mundo ng magkasama. Ang grupo ay bumalik sa kanilang sariling kaharian upang makatanggap ng papuri sa pagtulak sa mga demonyo. Ipinaliwanag ni Og ang pakikipag-alyansa sa kanyang ama, at tinanong ang hari kung maaari siyang maglingkod bilang isang negosyador sa ibang mga bansa. Tuwang-tuwa ang hari sa kanyang anak, at pumayag siyang gawin iyon. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Shin kung ano ang nararamdaman niyang dapat niyang gawin kina Merlin at Melita, at pareho silang sumang-ayon na dapat pumunta si Shin sa kanyang paglalakbay upang iligtas ang mundo. Ang fiancé ni Og at ang kanyang kapatid na si Mei ay pinahihintulutan na sumali sa kanila, at ang Ultimate Magician Team ay handang umalis para sa kanilang adventure. Sa Empire, pinaalalahanan ni Strom ang kanyang mga pinuno ng hukbo, na binalaan niya sila tungkol sa paglaban kay Shin, ngunit ipinahayag na talagang naaaliw siya sa pag-atake. Iniisip ni Zest kung talagang magpapasalamat ba siya o hindi kay Shin, sa pagbibigay ng bagong layunin sa kanilang master. Tinanong ni Strom si Mirio tungkol sa kanilang iba pang formal na negosyo, at sinabi niya na bibigyan niya siya ng ulat mamaya habang hinihipo niya ang kanyang tiyan. Sa kaharian, lahat ay nagpaalam sa mga Ultimate Magicians habang lumilipad ang isang grupo ng mga bayani upang simulan ang kanilang paglalakbay. Noong gabing iyon, sinabi ni Merlin at Melita kung gaano katahimik at kalmado ang mga bagay na wala ang grupo doon. Sa sandaling iyon, nagbukas ang isang gate sa silid habang ang grupo ay bumalik na nagrereklamo tungkol sa kung paano may nakalimutan na ayusin ang isang lugar para sa kanila, at si Melita ay nawala ang kanyang kalmado nang tanungin ni Shin kung maaari silang magpalipas ng gabi doon.